Sarap. So guys, first time kong tikman ng gawa ni Mamang Taho from scratch. Sobrang. Hindi scratch yung gaga. Scratch, galing sa pinagpapirang. Tayo ay gagawa ng taho dahil nandito si Ate Tati with Apo. Dahil si Papa gustong niya rin kumain ng taho. Alam niyo, ang hirap kumain ng taho kapag ka nasa subdivision kayo nakatira kasi, di ba, hindi sila nakakapasok sa mga subdivision. Hindi na tayo gagawa from soya beans. Ang gagawin natin ay bibili na lang tayo sa supermarket kasi may nabibili dito talaga. Kapalit ng mga nagda-diet guys. Ang tawag nila ay soya milk. At ayan nga, nakabili tayo ng 1 litro. Syempre, ang gagamitin natin dito sa ating taho ay yung gulaman natin. At meron tayong 2 flavor dito kung saan pinag-iisipan na lola nyo. Kung yung ating clear gulaman lang ba o yung ating pandan flavor. Kasi guys, yung ating syrup guys na ginawa ay pandan flavor. Syempre, ang unang-unang gagawin natin guys ay yung ating pantoppings na sago o gulaman. At dito, mas masarap guys kung gagamitin nyo ay yung maliliit na size lang ng sago. At bago nyo ilagay yung inyong sago, make it sure guys ay kumukulo na yung inyong tubig. Kasi nangyari to sa akin, malamig pa lang yung tubig, nilagay ko na yung sago. Kaya ang nangyari ay nalusaw yung sago na nilagay ko. Tapos habang hinihintay natin kumulo yung ating sago at maluto, ay nagpapagawa naman ng champurado sa akin yung mag-ate dahil namimiss daw nila. Tapos pag gumagawa ko ng champurado guys, nilalagyan ko na rin ng Bear Brand para lumapot. Kasi minsan namimiss ko yung cocoa milk ng Jollibee. Ang ginagawa ko dito, nagdadagdag na lang ako ng tubig para makakuha ko ng sabaw at yun na yung pinaka-cocoa milk ko. Promise guys, ang sarap. Mas masarap pa sa Jollibee cocoa milk. At mabalik tayo sa ating sago. Pagkaluto niya guys, naglagay ako ng 2 kutsarang asukal. Hindi natin kailangan patamisin yung ating sago kasi nga meron na tayong arnibal. Para maiwasan din natin na mamula yung ating sago. Mas maganda kasi siyang tingnan kapag puti lang. Tapos pagkaluto ng sago natin, hindi natin agad aalisin dito sa ating tubig kasi nga para ma-absorb niya pa yung extra ng tubig at lalaki pa siya ng husto. Tapos na lumamig na yung ating sago, saka natin siya isineparate yung kanyang sabaw na siya naman natin gagamitin sa paggawa ng arnibal. Kasi kung matatandaan nyo, naglagay tayo ng asukal so para hindi masayang yung kanyang tamis. Plus kailangan natin na mas maganda yung texture ng ating maging arnibal para hindi siya malabnaw. Tapos ang gamit natin dito pampatamis ay yung panucha o yung crystal na asukal na kulay brown na siya. Yun yung lasa talaga na hinahanap natin na mas masarap sa paggawa ng taho. Tapos dito, ang gagawin lang natin guys ay maglalagay lang din tayo ng extrang asukal, yung brown sugar din para mas tumami siya ng gusto kasi etong asukal na to ay hindi gano'ng katamisan. And then saka natin nilagyan ng pandan leaves. Ito yung para mas maging mabango at masarap yung ating arnibal. Tapos hahaluin lang natin ang hahaluin hanggang sa matunaw yung ating panucha. Tapos kapag natunaw na yung ating asukal at sure na malapot na siya, ay pwede na natin siyang palamigin bago natin isalin sa bote. Tapos ang isusunod naman natin ay yung ating pinakataho. Ang gagawin lang natin guys ay maglalagay lang tayo ng 6 na cups ng soya milk and then yung ating isang sachet ay hahatiin lang natin sa kalahati dahil ang hinahanap nating texture dito ay malambot na taho at hindi jelly na taho. Tapos sa pagsusukat ng paglalagay ng ating jelly powder, ang ginawa ko lang dito ay tinuklop ko lang siya sa kalahati and then yung kalahati lang ang ilalagay natin at wag nyo na muna sisindihan yung inyong apoy para mahalo natin siya ng maayos. Saka natin sisindihan yung apoy kapag kaalam na natin na na-blend na natin yung ating powder. Tapos hindi natin siya kailangan pakuluan dahil napakuluan na tong ating soya milk. Kaya ang kinakailangan lang natin ay uminit para malusaw yung ating jelly powder na nilagay. At saka hintayin lang natin siya lumamig ng konti para mabuo na yung ating taho at pwede nyo nang isalin sa inyong magandang baso para mas maganda ang kanyang kalabasan. Tapos lagyan ng arnibal toppings at tansyahin lang kasi hindi lahat ng tao ay gusto ng matamis. Kaya kapag kakulang sa tamis, saka na lang mag-add. Tapos kung mapapansin nyo, napakaganda ng texture ng ating arnibal. Medyo malapot at sticky kasi nga ginamit natin dyan ay yung pinagpakuluan ng ating tapioca. Tapos saka natin ilagay yung ating sago pang topping sa ibabaw para mas magandang tingnan. Ito na yung taho natin guys. Ang kitikim, syempre silang dalawa dahil guest natin si Ate Tati. So, nag-bet ko siya. Dito sa rito na eh. So, tigman mo. Yung kalasa diba nung nasa Pilipinas? Medyo ma. Mishi. Baliw ma. So, sabi niyo, ito lang. Subo mo ko. Uy. May tapioca. Mas. Sarap. Ang ano sarap. Ba? Parang naman galit yung itsura mo. Grabe, ang sarap. Yung totoo. Totoo. Sabihin, binabayaran ko kayo. Grabe. Nande? Paano mo ginawa yung taho? Nanda ko, yung soya milk lang yun na nabibili. Ipayaro yun. Yung po yung gawang taho ni Mama. As in, nasang yung binibenta sa Pilipinas. Ni Ate Aska, tignan nyo. Umuulit pa ng arnibal o nagustuhan niya. Kulang niya. Ayun o. Grabe guys, hindi dahil nanay ko si Sweet Life. Isang ganito yung sarap nagawa natin talaga. arnibal guys. Mami, ito yung pinasandok mo dito? Sa taho. Ang sarap ma, grabe. Ako mag-uwi. Hindi, isang sakto ng, alam mo yung kalasang-kalasa talaga na binibenta sa Pilipinas. Saka hindi matigas yung taho, no? Hindi malambot. Sakto lang.
Namiss nila yung taho eh. Hindi kasi kami makakita ng taho sa Pilipinas. Para pag nakakita ng taho. Lagi akong gumagawa ng taho ah. Ay, hindi First time ko lang wala ka timitin. kasi dito. Mama, kung natupit ako tinayo. Oo, nung gumawa ako, hindi ko pinatikman sila, Ate Asta. Ako lang, magsarili lang ako. Kasi papang mo lang kanila. Gusto mo, tapos dalang tapyo. Nagpablan ako sa carnival. Hindi. Sobrang hata akong lagyan ng carnival. Parang mabigat masyado yung texture ng carnival. So guys, first time kong tikman ng gawa ni Mamang Taho from scratch. Sobrang Hindi scratch yung gaga. Scratch, galing sa pinagtira-tirahan. Guys, ang sarap. So yun guys, natikman namin first time yung taho ni Mama at super sarap po. Promise. Sa carnival. Magbebenta daw po siya. Nagbenta. Ang sarap ng carnival at saka magbebenta na daw si Mama. Hahanapan ko siya ng malaking ano. Tapos nagbebenta siya naman. Tao. No. Ganda. Tapos iwin So yung ayun, ako 10 out of 10 kasi sobrang sarap. Promise. Hindi dahil nanay ko si Sweet Life. Ang sarap talaga. Ang sarap. Ikaw, Aska. フィリピンで食べたやつより好きかも、そっちの方が。 Amay gusto niya daw to. Kasi ano siya eh, sweet tooth si at kamahilig siya sa sobrang tamis kahit sa champurado. Diba? So yun. Ikaw, ng point? 一緒だって言ったじゃん。10。 10. 10 out of 10 po kami pareho. Eh, si Apo. Ikaw ba? Ikaw, my love. May ilang points ka? 10! Nakatingin pa na bitin. Hindi nyo daw siya sinubuan. Eh, bakit dyan? So yun guys, thank you for watching. Yun na yun. Ayun na yun guys. Kakain na kami tanghalian. Yun guys, thank you, bye-bye. Bye-bye. Naka少なさはフィリピンの味だね。そうですか。美味しいですか。Nandiyan sa maka. じゃあそうか。美味しいでしょ？あんまり美味しくなさそう。 Ang puti ni My Love. Tignan nyo naman guys kung gaano kaputi yung apo ko. Oh. あの、美味しい美味しい。美味しいよね。おいしい。おいしい。ああんまり食べたくないみたい。あ、重い。食べたい。はい。おいしい。 Taho na G. Taho. Taho-taho. 美味しかったですね。 Mashikata des. は Masih yun eh, My Love na. Uwi na si My Love. Uy! Together we'll reside in this sweet, sweet life side by side. Sweet life, with nothing to hide in this sweet, sweet life where dreams collide. Sweet life, with you as my guide in this sweet, sweet life where love can't hide.